Hello mga kabayan, ito na naman po ang inyong Junjun at magre-react na naman tayo sa video na to. So ito pong video na to ay galing sa GMA News at ang binabalita po nila dito ay yung mga pulis po natin na na-involve sa krimen. Ngayon po ako meron po kasi ako parang pananaw So noong panahon po ni Pangulong Duterte, inuna niya po ang mga pulis, mga sundalo, taasan ng sahod, ayusin ang benepisyo, basta gawin niyo yung inyong tungkulin. At number 1, magtino kayo. No? Dahil kung hindi, yun, may sinabi si Pangulong Duterte, di ba? It's either matanggal kayo, kasuhan kayo, ganito, ganyan. So ang nagsalita po noon si Pangulong Duterte, nung time na yun, parang pag pinakinggan nyo po si Pangulong Duterte, para kayo nakikinig sa inyong ama. Siya yung nagtumayong ama ng pulis, ng militar, lahat. O ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Na umayos kayo. Dahil kayo ay tagapagtanggol ng mga tao, tagapagtanggol ng saligang batas, tagapagtanggol ng Pilipinas. So yun po umabot sa puso ng ating mga kapulisan, mga sundalo, lahat po. Pero nung nawala po kasi si Tatay Digong, parang nag-iba. Parang nag-iba po talaga. At ayan po ang patunay, yung news na yan. Na talagang yung mga kapulisan po natin ay bumalik. Kasi hindi naman po lahat yan perfecto. Meron din naman mababait. Pero lahat po yan, hindi naman po sila matitino. So, ang ibig sabihin po ba, pag hindi maayos or hindi nyo nirerespeto or hindi nyo kinakatakutan ang namumuno, ganyan na lang. Wag naman po sana, Ako po, mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos kasi binoto ko yan. Kung hindi ako naniniwala sa kanya, hindi ko binoto yan, di ba? Binoto ko rin po noon si Pangulong Duterte, si Tatay Digong, kasi ako naniniwala sa pagbabago. At bilang isang maliit na mamamayan, nakita ko talaga yung pagbabago dahil yung mga adik sa amin, talagang natakot kung hindi umalis sa lugar namin, nagbago, tumigil sa pagdodroga, ngayon maayos na ang buhay. Kasi alam nila talaga na gano'n ang mangyayari sa kanila. So ang sa akin lang po, sana na yung mga kapulisan natin, kahit sino ang mamuno dyan, umayos kayo. Kasi ang taong bayan, kapag kumbaga umabuso kayo, gumawa kayo ng krimen, walang laban sa inyo yan. Lalo na yung mga maliliit. Kasi kayo, nasa gobyerno kayo. Di ba? Dapat nire-respeto kayo. So, nakakalungkot kapag ganyan. Kasi nung kabataan, kabataan ko, pag sinabi ng nanay ko, pag nawala ka, or pag may nangyari sa'yo, kasi noon may mga polis, di ba? Sa mga kanto-kanto, sa kalsada. Lumapit ka sa polis, tutulungan ka niyan. Di ba? Aalagaan ka niyan. Hanggang sa mahanap kita kung nawala man ako, sa simbahan, or kung saan ako nagpunta. So, panoorin po natin ang video na to, at mag-react tayo, mga kababayan. Okay? So, Junjun is in. Imbes na tagapagpatupad ng batas, ilang pulis pa ang nahuhuling lumalabag sa mga ito at nasasangkot sa krimen. Ngayong taon lang, mahigit 500 pulis na ang nadismisa sa serbisyo dahil sa grave offenses. Ang ginagawa ng liderato ng PNP tinutukan ni Maki Pulido. Ang pagkakasangkot umano ng 2 dating pulis sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang nobyong Israeli, latest na lang sa humahabang listahan ng mga aktibo at dating miyembro ng mismong institusyong dapat pumuprotekta sa publiko pero nasa likod pala ng krimen. Noong nakaraang taon lang, isang pulis at kapatid niya ang arestado dahil sa pagsasarili ng police operation. Nanghuhuli umano sila ng mga Chinese national sabay alok na palalayain kapalit ng ₱250,000. Dahil tila wala umano
umanong nangyayari sa ilang dekada ng pangako ng iba't ibang liderato ng PNP na lilinisin ang kanilang hanay, na alarma ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Nakukulangan po kami sa mga initiatives nila, yung mga cleansing nila. It shows. Bakit ho kulang? Nakikita na naman natin yung involvement nila sa series of different crimes. Mula January 1 hanggang July 3, 2024, 325 na mga opisyal ng PNP ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa grave offenses. 4 dito, police colonel, 4 na major, at 7, police captain. Pinakamarami may ranggong police patrolman, police staff sergeant, at police corporal. Karamihan sa mga kaso ay absence without leave o AWOL, kasunod ng robbery extortion. May mga nasangkot din sa homicide, rape, at murder. Sa kabuuan, ngayong taon pa lang, 525 na ang na-dismiss mula sa serbisyo, mas mataas na kumpara noong nakaraang taon. Sabi ng PNP, may mga masamang tinapay sa kahit anong organisasyon, pero di raw nila titigilan ng kampanya laban sa mga ito. Hindi na lamang yung mga pulis na involved yung ating mga kinakasuhan dahil pinapanagot na rin natin pati yung kanilang mga immediate supervisors. Inaayos na rin daw nila pati recruitment maging background check ng mga nag-a-apply maging pulis. On the part of the PNP efforts to really determine what are the root causes kung bakit nai-involve yung mga pulis natin. May problema ba in terms of recruitment? May problema ba in terms of vetting yung mga individuals na gustong pumasok sa serbisyo? Sana nga, sabi ng VACC, may mangyari na sa mga ipinapangakong paglilinis ng hanay ng PNP. PNP should give us that peace of mind, assurance na makakauwi tayo sa bahay natin o even safe at our own homes. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. So kaya mga kabayan, napanood natin yung news, no? Na meron pang nagsalita doon na nakukulangan sila sa aksyon ng mga pulis. Kasi ang mga pulis po ngayon para bang kahit sila mismo sa tingin ko parang naguguluhan kung paano ba nila una-una gagawin ang kanilang tungkulin. Kasi kung meron kang utos sa nakakataas sa'yo, syempre ang pagiging pulis po ay trabaho yan eh. Di ba? May mga nakakaangat sa'yo. So ikaw gusto mong sumunod sa tama, pero ang inuutos sa'yo sa taas medyo hindi tama. So anong gagawin mo kung ikaw ay pulis? Magre-resign ka ba? Syempre apektado ang pamumuhay mo. Kaya ka nga nagpulis eh. Kasi para syempre kumita din, trabaho yan eh. Di ba? So, tingin ko po sa mga pulis, ganun eh. Mayroon din po talaga mga abusadong pulis. Okay? At lumalabas na po sila ngayon. Noon, wala silang choice eh. Diba? It's either umalis sila sa pagiging pulis or sumunod sila ng maayos. Ngayon po, ang gulo, kasi yung namumuno sa kanila, may kanya-kanyang personal na interes. May kanya-kanyang personal na gustong gawin. Na, syempre, ako po, empleyado din ako. So, kung sasabihin ng boss ko na, gawin mo to, ganyan, ganyan. Napakabihira po sa isang empleyado na sabihin, boss, di ko susundin yan, ganito, ganyan, di ba? Maaari kang balikan ng boss mo. Maaring masira ang trabaho mo. Di ba? So sana sa mga namumuno, no, tsaka sa mga kapulisan natin, gawin natin ang trabaho natin para sa bansa at mamamayan natin. Yun lang po ang comment ni Junjun. At maraming salamat po sa panonood. Junjun is out!